Binabantayan na may Invest 96W na tinawag naman sa local name na Bagyong Henry. According kay Pag-asa, nasa bandang West Philippines Sea na ito. Inaasahan pa rin na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan ilang bahagi ng timog kanluran ng Luzon, kabilang na ang ilang bahagi sa Mimaropa, lalo na sa Mindoro, Coron, Palawan at Puerto Princesa. Samantalang ang isang binabantayan naman na nasa may bandang Marshall Islands pa, ay posible pa nga itong maging isang mas malakas na bagyo sa susunod na linggo. Posible ba na umabot din ito ng super typhoon at magiging mas malakas ba ang epekto nito kumpara kay Gardo? Alamin. Mga scattered rain showers at mga localized thunderstorms ang iiral naman o base sa ating satellite imagery, makakaranas ng mailang kalat-kalat pa rin na pag-ulan ang most of southwestern part ng Luzon, kabilang na ang Mindoro at ilang bahagi sa Southern Luzon. Pero kasama ang Metro Manila at Bicol Region, inaasang bagamat katamtaman ang panahon, isolated na pag-ulan ang naka-forecast. Nalalabi pa rin sa katimugan ng bansa, kabilang ng eastern o southeastern part ng Visayas at Mindanao, bunsod ng surface trap, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog din. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Ang oras sa ating Boss Ma'am Maga ay alas 11:12 na ng umaga. Well, unang araw na po ng July 2026, so katatapos lang ang mga kaganapan ng nakaraang buwan, pero habang nagpapalit nga po ang month from June to July, patuloy pa rin tayong may binabantayan na anumang sama ng panahon na paparating din. At bukod sa kakalabas lang nitong si Bagyong Henry nga po na itinaas o tinawag sa local name nga po ni Pag-asa, na gaya nga po na sinabi natin noong nakarang araw, ay si Pag-asa na po magde-decide kung itataas nga po nila ito. At hindi nga tayo nagkamali na itinaas nga rin ito ni Pag-asa bilang local name na Tropical Depression Henry. Bagamat gaya na ating mga analysis, mananatili itong shallow trap at shallow low pressure area lamang ang maituturing natin dito, na magdadala lamang ito ng mga pag-ulan dito nga po sa may bandang Southern Luzon. Mula kahapon, naranasan po natin yan at halos buong maghapon ay makulimlim, di ba? At nakita naman natin wala tayong masyadong nararamdaman na cyclonic effect nitong si Bagyong Henry, although tinawag pa rin ito sa local name na Tropical Depression na si Henry. Ayon yan sa official mismo ni Pag-asa, na siyempre susundin natin yan dahil yan po ang official ni Pag-asa. Pero at least may idea kayo yung kung bakit maituturing pa rin natin na isang shallow low pressure lamang ito at hindi isang aktibong bagyo. Yan. So makikita natin dito sa ating dashboard ay manatili itong Invest na low pressure area na si Henry, na tinawag naman sa Tropical Depression ni Pag-asa. Well, binase yan sa calculation natin sa 10-minute average na computation natin ahead of 8 hours kumpara sa Universal Time Coordinate. So wag niyo pong kakalimutan yan ha. Kapag masyadong ahead po yung forecast ni Pag-asa, ibig sabihin po nakakompute yan sa 10-minute average na 8 oras ang advance nito kumpara sa UTC time na less than 8 hour ahead. Kaya ganun po ang nagiging computation. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan. Pwede nyo ma-search yun sa ating YouTube report kung paano nagka-adjust minsan ang UTC time o yung ating Philippine time. Kaya nag-a-ahead po yung ating forecast o nag-a-ahead si Pag-asa at GMA ng kanilang forecast. Mula sa ating dashboard, makikita natin ay halos wala naman na gaanong water vapor na namamataan tayo dito sa may bandang Bataan, although asahan pa rin ng mas makulimlim na panahon dyan sa parte pa rin ng Bataan, dahil according nga po sa tropical cyclone wind signal, ito yung ating bagong web page, yung part ng ating sector. Yan, inalis na po yung Tropical Cyclone Wind Signal. Kanila nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kay Pag-asa. Ngayon medyo tinanggal na po ni Pag-asa sigurado yung Tropical Cyclone Wind Signal. Kasi nga po, malayo na yung lokasyon ni Pero kanina, kasi ang issue nila is 5 o'clock, so nakataas yan at nakapost yan sa aking Facebook page. Pero
kani-kanina lang ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa bahagi ngayon ng Bataan. Yan. Hanggang Bataan, yan. Nakataas yan kanina sa tropical cyclone wind signal number 1. Signal number 1 lang naman ang tinaas ni Pag-asa at saglitan lang yan, and then malamang inalis na rin kagad ni Pag-asa yung tropical cyclone wind signal so far. So yung bagong issued ni Pag-asa is walang nakataas sa tropical cyclone wind signal. Yan. 11 o'clock. So ibig sabihin lang yan, ngayong 11 AM wala nang in-issue na tropical cyclone wind signal si Pag-asa malamang. Pero before ng 11 advisory nila ay nakataas yung area na yan na tinuro ko kanina ng tropical cyclone wind signal. Hanggang signal number 1 lang naman na tinaas. So mula sa ating dashboard muli, ang ating lightning detection system so far nasa 237, pero kung titignan natin yung ating real time, yan, i-refresh nyo lang po yan pag 5:03 dahil ibig sabihin lamang yan, sobrang dami ng bumibisita sa webpage ng inyong lingkod. Kahit na mga taga kay Pag-asa ay nalalaman natin na may gumagamit ng ating webpage dahil yung kanilang IP address o lahat ng IP address na bumibisita sa ating webpage ay namomonitor po natin. For ano lang yun, for security purpose yun kung bakit kailangan natin minomonitor din yung mga dumadaan na IP addresses. Ay ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan so far nasa 2 km lamang mula yan kanina, at pakita natin na patuloy pa rin ang pulsing ng ating lightning detector. Sabihin lamang at tuloy-tuloy pa rin po ang aktibo ng mga pagkulog at pagkidlat. Yan, ito po yung pinaka medyo mabigat dahil nga po real time ang nakukuhang data at napakadami ang recorded na data. Mga 130,000 lightning strikes. Ang dami po niyan. Makikita natin ang kanluran po ng bansa natin. Makikita natin ang mga pagkulog. Usually, nandyan na sa may bandang baho si Masinloc. Ingat po sa mga mangingisda dyan. Kung maaari, medyo restrain muna tayo dahil malakas din po ang alon dyan dahil yung presensya po ni Henry ay unti-unting na nag-o-organize dahil nasa karagatan na po yung sentro ni Henry. Ni Invest Henry. Maitaturing ko siyang Invest Henry dahil sa international, invest pa lamang ito, pero kay Pag-asa, tropical depression niya. So, para sa inyong lingkod, tatawagin ko lang siguro siya na Invest Henry. Pero kay Pag-asa, tropical depression na yan. So, malinaw yan ha. So, pagkulog at pagkidlat ay umiiral ngayon sa may bandang West Philippine Sea o pagitan po ng West Philippine Sea at South China Sea. Pero dito sa bahagi ng malapit sa kalupaan ng kanluran ng Luzon, halos hindi na natin masyado ramdam muna ang mga pagkulog at pagkidlat. So, usually, ang mga pagkidlat, malalayo naman sa Metro Manila, yung pinaka-epicenter po ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero, siyempre, nadedetect pa rin yan dahil nagkakaroon po ng violent thunderstorms dito sa paligid ng Baho de Masinloc or malapit sa may bandang Spratlys na din. So, patuloy ang pulsing ng ating lightning detection. So, kung titingnan natin yung huling record, yan, ay yung historical data ng mga pagkidlat ay so far konti naman. Yung detected stroke konti sa amin, pero yung signals na nasasagap ko ay more than 13 o 12,000 ang total earthquakes po. Yung stroke ratio, at least mga wala pa sa mga 10% yung stroke ratio according dito in the past 24 hours. Pero sunod-sunod yung mga distant lightning strikes ang nasasagap ng ating lightning detector. So malinaw naman po yan mga folks sa tuloy-tuloy. At nasa natin ng forecast na sa maghapon ha. So meron tayong 216 lightning strikes. Inner at sa outer naman 217. So halos nasa teritoryo pa rin natin ang mga malalakihang mga pagkulog at pagkidlat. And since wala naman masyadong nasasagap sa Doppler radar, ay ang ating rainfall advisory naman mula sa Data PD Pag-asa nakataas ang heavy rainfall advisory sa Visayas area. Kasama na ang Occidental Mindoro, Oriental, kasama na rin ang Palawan ha. So mula sa Occidental Mindoro mula Mamburao hanggang Abra de Ilog po ay nakataas yan. Sa Palawan naman, bandang Balabac naman. So inaasahan yan 2 to 3 hours daw ang persisting yan mula sa pinaka-automation ng report advisory mula sa data feed ni Pag-asa. So makita nyo dito, nakataas sa tropical depression itong si Henry. So nagkaroon yan ng medyo mataas na monsoon trap. Asahan natin na magkakaroon tayo ng monsonal rains pa rin, lalo na sa kanluran po ng Luzon area. Sa Northern Luzon naman, ang bahagi ng Isabela at Aurora, nakataas daw within 2 to 3 hours. Kabilang na ang Quirino sa Nagtipunan, sa Nueva Vizcaya, sa Alfonso Castaneda hanggang Santa Fe na po yan.
Sa Aurora naman, ang Dipakulaw at Isabela o rest ng Isabela ay bandang Palanan, Isabela po. So nakataas daw yung rainfall advisory dyan. At mula kanina, ito sa bayman ng Mindanao po, nakataas light to occasionally moderate rain showers po ang nakataas. So naka-alert din ang Tropical Cyclone Advisory mula kay Pag-asa at mababasa nyo rin yan sa aking Facebook page. Yung pinost natin, yung Tropical Cyclone Wind Signal na itinaas po ni Pag-asa kanina. So ito po yung Tropical Cyclone report nila. So nasa bayban ng West Philippines na nga po yan. So hindi na natin ulitin dahil pare-pareho lang naman ang magiging analysis namin yan ni Pag-asa. Yan din ang resulta niyan. So mababasa nyo sa Facebook page yung ibang detalye pa. Yan, ito po yan. So pwede nyo makita yan. The automated naman na-generate po yan mga folks. So sa ating hydrological for floods and advisory, nakataas ang affected. Pag kulay blue po yan, nag-request kasi kung maglagay daw ako ng legend sa ibaba. So ito po, naglagay na tayo ng legend para sa rainfall advisory. So kulay blue po siya. So kulay blue ito. So ibig sabihin, affecting areas po ang nakataas na heavy rain warning, ang kanluran pa rin ng Occidental Mindoro. Then naka-yellow warning dito sa may bandang Lubang, Occidental Mindoro. Naka-yellow warning. So, heavy rainfall po ang nakataas dyan. Pero yellow warning ngayon ang naranasan sa Occidental Mindoro sa Lubang nga po. Yan. Kasama na ilang bahagi po ng Palawan sa Calayan, Cagayan. So, nakataas yan sa yellow warning po. Expected po na mga moderate to heavy rain showers daw ang nakataas. Then, sa dulo po ay affecting areas ang Palawan. So, expected na may heavy rainfall warning daw na nakataas dyan sa Palawan. Dito nga po sa yan sa Balabac at sa may banda Occidental Mindoro nga po. Yan. Affecting po ang halos buong sablayan. Kasama na ang ilang bahagi nga po, kasabay na ang yellow warning dyan sa Occidental Mindoro sa Lubang. So yan po yung nakataas ha. Ang issue niyan ngayong 11 o'clock. Then sa localized thunderstorms naman ay nakataas sa NCR, kasama na ang Metro Manila. Nakataas daw ang thunderstorm advisory dyan. Kasama na ang hilagang bahagi ng Bulacan at yung kapitbahay natin sa Laguna, mula sa bahagi nga po ng Calamba, Cabuyao hanggang San Pablo na yan. And then dito naman sa bandang Imus, Cavite, Dasmariñas, Silang hanggang boundary ng Alfonso at boundary ng Tagaytay ay may nakataas na thunderstorm advisory. Forecast lang naman yan, so at least meron tayong heads up kung sakali ngayong araw magkaroon ng localized thunderstorms. Well, ang effectivity lang naman ng forecast niyan ay hanggang gabi po yan. So halos buong maghapon ay yan daw ang magiging monitoring. So under watch po sa thunderstorm advisory ang Metro Manila, kasama na ang ilang karatig kapitbahay ng Metro Manila, Bulacan, Laguna, yan, buong Laguna nakataas din and then sa may bandang Rizal, yan, Taytay, Rizal at ilang bahagi po ng dyan sa Cavite. Yan, buong Cavite ang nakataas po ang thunderstorm advisory and watch. So makikita niyo yan sa aking general flood advisory and warnings na bago nating implementation. At is mas maganda po ang ating presentation kahit papano. At meron din na tagapag-asa na empleyado nagsasabi sa akin, maganda raw yan, at least yung awareness din kahit papano isinasama daw namin sa report yung report kahit papano ni Pag-asa. Yes naman, dahil kadalasan naman nagtutugma naman yung analysis natin at yung analysis ni Pag-asa. So kung nagtutugma, pinag-iisa na lang natin yung report para at least general na ang magiging report. Hindi na natin hinihiwalay pa. Understandable naman po yan mga folks. Ang nagiging maganda lang sa atin ay mas pinapaganda lang natin yung presentation. Kagaya na lamang nitong mga advisories nito. Yan. Yung mga latest advisory, mas detalye nating na ipapakita sa ating mga audience. So, yun po yung mga folks. At sa atin namang lagay naman ng general weather natin, sa ating current conditions, overcast po tayo, gloomy, at medyo hazy pa rin tayo, although makikita natin ay medyo umaaraw-araw na sa amin dito sa Caloocan. So medyo asahan natin na medyo tumataas-taas na naman ang temperatura natin dahil nakalayo na nga po yung trough nitong si Invest Henry o low pressure area naman sa international na si Henry po. So yan po, medyo nag-improve weather condition na dito sa Metro Manila.
So mayroon daw malakihang rally na nagaganap. Magdala po tayo ng payong ha, dahil expected medyo umaaraw-araw tayo mga folks. Kaya lang mga bandang hapon na may nakataas pa rin tayo na forecast na mga pag-ulan na may 90% daw tayong uulanin ngayong araw ha. May partially cloudy po. So importante po pa yung mga folks sa mga nagsasagawa ngayon ng malawakang rally na naman. Madalas dumadalas-dalas ngayon ng mga rallies natin. So sa ating current condition, bukod sa overcast, gloomy, may few clouds po tayo, pero yung ating air quality so far, mukhang maganda naman ang ating air quality. Wala na nagiging problema sa ating air quality. So, double check natin, baka nagka-problema yung ating air quality. So mukhang wala naman mga folks. Nagkakaroon lang medyo delay lang sa sending dahil nga po nagkakaroon ng 503 error. Maraming gumagamit ng ating web page. So kapag sobrang dami po, nag-overload yung usage ng ating web page, nagkakaroon to rin ng error. Dahil nga po, again, very limit lang ang ating web hosting na ginagamit dahil masyado talaga mahal ang web hosting. So normal naman po yung ating monitoring, yung ating air quality sensor. So mula kanina madaling araw, medyo kumalma yung ating air quality, hindi kagaya kahapon. Bandang kagabi, medyo mataas, pumapalo ng 33. Ngayon ay mga less than 20 ang kadalasan ang air quality ngayon. So mukhang maganda naman ang ating air quality ngayon mga folks. So balik tayo sa ating general weather. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:04 AM, pinakamababa na ang 26.2 degrees Celsius. Pero kahapon, mukhang mababa rin ang aming highest and temperature dahil maghapon medyo makulimlim tayo at maulan. So pinaka-highest na sa amin ng 28.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 4:41 PM. So madalas naging maulan at makulimlim tayo sa Caloocan. So sa Metro Manila, kaya medyo less 30 degrees Celsius po ang naging temperatura. So naging very comfortable po ang ating naging temperatura kahit na pinaka-highest. So ang heat index namin sa Caloocan kahapon ay 37 degrees Celsius lamang. So napakababa ang aming heat index. So kung titingnan naman natin sa ating almanac using heat index nationwide, so makikita natin dito sa ating heat index ay as of 11:21 AM, meron tayong pinakamataas sa 48.2 degrees Celsius na. So tumataas na siya dahil umaaraw-araw na dito sa amin sa Caloocan. Expected heat index forecast 43 degrees Celsius po as of 11 o'clock. So mataas na naman. Sa maghapon hanggang 43 degrees Celsius daw ang pinakamataas ngayong tanghali. Well, nasa 48 degrees Celsius na po ito. So ibig sabihin mukhang mas magiging mainit ang ating araw ngayon o maghapon ngayon. Pero sa automatic weather stations, although walang latest update ang data kay Pag-asa, so wala tayong may report muna dahil walang latest po para ngayong araw ang automatic weather station. So mukhang offline yata yung automatic weather station ni Pag-asa. So hindi ito latest, so hindi muna natin maiulat yan ngayon. Balik agad tayo sa ating P6 SIMS. In past 24 hours naman ay nangunguna ang butuan sa may pinakamataas ang air temperature na may 34.3 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa 18.4 degrees Celsius ang lowest temperature. Pagdating naman sa inulan ng Ambulong na may 77 mm total rainfall po. So nag-heavy rain po sa kanila kahapon. Naghapon na nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At dito naman sa amin sa Caloocan, kung titignan naman natin, ay inulan din kami. Total ng 16.2 mm ang total rainfall. So, yan yung huling naging total rainfall kahapon. So, yung seasonal natin, kung titingnan natin yung total rainfall natin mula nung July, titingnan natin yung total rainfall, nasa 352.8 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. So mula naman sa ating yung ibang graphs and data, check natin yung NOAA style report natin nung last June. Yan. So double check din natin. Ang total rainfall naman dito ay 352.6. So tama lang, 352.6 po ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan for the month of June po yan. Ngayong araw ng July, since unang araw pa lamang po, wala tayong na-record muna na pag-ulan. Hindi pa kami inuulan ngayon dito sa amin sa Caloocan ngayong unang araw po ng July
2026. Pero kung titingnan natin yung average July rainfall namin ay nasa 1,021.4 millimeters ang total rainfall. So maituturing sa amin ang month of July ay kasabay na dyan ang malakas na ulan, kasabay na rin ang cyclone month namin sa Caloocan dahil umabot ng 1,000 mahigit ang total na milimetro ng total rainfall namin sa Caloocan. So dapat ganyan ang aming average rainfall ngayong month of July. Nasa 1,021.4 millimeters ang average rainfall namin. So tingnan natin for the month of July kung ganyan din ba ang aabutin natin. So 519 ang seasonal namin, ibig sabihin katumbas po yan ng sa loob ng season ay 519.3 millimeters po ang lumalabas sa halos buong season na average rainfall namin sa Caloocan. So dito lamang makikita namin sa Caloocan ay starting na talaga ng grabe ang magiging tag-ulan daw sa amin sa Caloocan, o yung average rainfall halos kadalasan heavy rain o violent at torrential ang inaasahan naming pag-ulan starting ngayong month of July po yan. So malinaw naman yan dito sa ating precipitation historical records ng kanyang average para sa month of July. Well, tingnan po natin yan mga folks. So kung titingnan natin yung outside humidity natin, medyo katamtaman tayo na 71%, bumaba ito ng 7% since last hour dahil tumataas po yung ating current UV index at solar radiation, yung sikat ng araw, tumitindi po. At ang ating barometric pressure, 1,005 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo malapit o detected pa rin yung range ni Henry. At meron tayong space weather status. So tingnan natin yung report niyan, nakataas as of 10:59 AM ngayong umaga ay meron tayong active warning. At least minor lang naman to na NOAA scale. Hindi naman masyado matindi. Yung primarily poleward latitude of 60 degrees. Minor lang naman daw ito. So yung ating magiging NOAA KP index o yung ating geomagnetic field activity ay index hanggang 4 o hanggang 5 na G1 geomagnetic storm. Pero kakatapos lang nito dahil ngayong umaga lang ito hanggang tanghali. Din sa hapon, mag-unsettled lang din ito kadalasan. At sa loob na 3 araw, kadalasan hanggang active o unsettled lang ang ating magiging impact ng geomagnetic field. Meron pa rin mga minor impact yan sa satellite operations, meron pa rin bahagyang aurora sa high latitudes, kabilang na ang northern part ng US at Antarctica. So, hindi naman masyado ganun katindi at ibig sabihin lang nito, mababa ang solar radiation na 20%. Pero yung radio blackout, mukhang mataas sa loob ng 3 araw at 70%. Yan. Dahil yan sa medyo may minor to moderate dahil merong artery storm or posible dahil sa may region 4478 at 4479 na sunspots na nakatutok. Sa ngayon wala pang latest na sunspot impact tayong nakikita rito. Yan. So walang latest data pa si NOAA. Normal naman yung wind speed. So wala tayong latest na JP graph ngayon. Pero malinaw naman daw yung sunspot na may nakatutok sa Earth. Ayun, around 6 o'clock, medyo mayroong sunspot. And then yung consortium, kung titignan natin dito, may sunspot din na makikita natin dito. Ayan, So, itong dalawang to, probably yan yung tinutukoy na meron tayong SDO consortium. Ayan yung dalawang yan. Yung sinasabi na AR 4478 at 4479. Malamang ito yung dalawang yan nakatutok sa Earth. So, mataas yung ating possibility of radio blackout pa rin mga folks. At meron tayong X-ray flux. Naganap ito kaninang madaling araw, 4:50 AM. Nagkaroon tayo ng X-ray flux pala. So, nagkaroon tayo ng R2 to R3. Kaya pala medyo nagloloko yung ating internet din. Yan, kaninang madaling araw. Pumalo sa halos 6.7. Yan, nagkaroon tayo ng R2 to R3 na geomagnetic field ngayong araw pala. Although walang photon flux impact at active lang yung ating geomagnetic activity, hindi naman masyado naging mabigat sa ating magnetosphere sa Earth. Although medyo malaki pa rin significant impact, wala namang masyadong matinding latest output ng ating TEC. So wala masyadong effective sa Pilipinas, mababa lamang, kaya mababa lang din ang auroral event. At yung pagdating ngayong araw, at least descending naman ang impact, hindi kagaya nung isang araw. Mataas yung plasma density. Ngayon, medyo mababa. So wala naman tayo masyadong dirigion absorption, mababa lamang between 40 to 80 meters
ang magiging solar flare probability at 60%. So hindi naman masyado ganun kalaki ang epekto niyan. At least mayroon na tayong nire-report so far ngayong araw. Samantala sa ating high tide, low tide status, well again, maximum high tide po tayo, mataas ang sea level. Gaya na po sinasabi natin ng kanluran parte ng Luzon at southwestern Luzon, mataas ang alon po dyan, kasabay po ng presensya po ni Henry dyan at napapalakas dito pa rin ang habagat kahit paano. Kaya magiging maulan po dyan at matitindi ang mga localized thunderstorms. Kaya lang sa silangan, medyo kalmado muli, magkakaroon lang ng mga surface trap, so medyo maalon-alon lamang tayo dyan. Hindi naman ganon kataas na aabot ng 1 meter ang alon sa silangan parte ng Luzon. Dito sa may bandang katimugang silangan ng bansa, although hindi masyado. Except sa may bandang Siargao, siguro medyo roughy pa rin ang karagatan dyan, yung swelling. Alalay na lamang po, although hindi naman ganon kadelikado, hindi kagaya sa may bandang kaluran natin na mas malakas ang pag-alon. So sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at tulubog po ito mamayang 6:29 PM. At dahil sa 99% na po ang ating morning gibbous, magmo-moonrise pa lang po ito mamayang gabi at 7:34 PM at lulubog ito bukas na ng maga at 7:05 AM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. Asahan pa rin ang localized thunderstorms, especially sa bandang hapon po, lalo na dito sa Metro Manila. Ganon din bukas, cloudy skies pa rin tayo sa halos buong araw at tsansa pa rin na may pag-ulan at 80%. Bukas yan ng Huwebes. Ngayong araw, medyo mataas, 90%. 87 to 90% chance ang ulan. So matataas ang chance na pag-ulan natin. Probably isolated po yan. Yan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 29 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. At mula naman sa local weather advisory, although kaninang 3 AM ito, ayon kay Pag-asa, na mataan ang sentro ni Tropical Depression Henry sa layong 70 km west-southwest ng Abukay, Bataan, na may maximum sustained wind of 45 km per hour, 8 hours yan na 10-minute average. Yan. Kaya mataas. 45 km per hour, malapit sa gitna at bugsong pumapalo ng 55 km per hour. And then kumikilos dito pa northwestward sa bilis na 25 km per hour ang kilos ni Henry po. So ngayon, mga kasalukuyan, nandyan na yan sa bandang bahod ni Masinloc yung sentro ng sirkulasyon po niya. So halos hindi na natin masyado ramdam yan sa Metro Manila, maliban na lamang sa bandang Bataan, bandang dulong-dulong bahagi ng Bataan, Mindoro at Palawan area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang kaulapan na ito dito sa may bandang kaluran mula sa visual ng satellite imagery. Makita po natin ang makapal na kaulapan na ito ni Tropical Depression Henry or Invest 96W. Ay makikita natin hindi na masyado ramdam dito sa parte ng Metro Manila ang kaulapan ni Henry. Although partly cloudy pa rin tayo, mostly cloudy, hindi kagaya nga lang sa may bandang Bataan, Mindoro at Palawan na mas malawakan pa rin o matitinding kaulapan ang mababalot sa paligid na niya. So i-activate natin ang rainbow colors para makita natin yung pinakadetalye ng maulan na bahagi ni Henry. Ay ang parte pa rin ng bandang Mindoro hanggang Palawan ang nakataas. Usually mga light to moderate showers ang kalimitan ang uulanin. Dito pa rin sa parte na yan ng activate natin yung OpenStreetMap para makita natin yung mga bahagi ay ang Occidental Mindoro hanggang dyan sa may bandang Lubang po. Makakaranas at least mga light to moderate showers, panaka-naka po ang bugso niyan, di naman tuloy-tuloy. At dito naman sa bandang Palawan ay ang Coron Palawan, Culion o Coron. Kasama na ang bahagi na ito ng El Nido, pababa ng San Vicente, at kasama din ng Puerto Princesa na makakaranas ng mga ilang light to moderate and clusterized heavy rain showers po according dito sa satellite imagery. Yan, kitang-kita po yan. And then, the rest ng southwestern Luzon at Palawan hanggang dito sa bandang Balabac sa Abukay at lalo na sa may bandang Kalayaan Kupup Island sa ingat po dahil kayo po nakakaranas ng mga matitinding pag-ulan na may pagkulog at pagkilad dyan. Yan, sa bandang Kalayaan Islands. Yan. So, kung may mga balak po malaot ngayon mula Palawan, ingat po. Kung maaari, restrain muna tayo sa area na yan. So, makikita natin dito kasama na rin ang parte nga po ng Batara sa Palabac at hanggang Puerto Princesa yan. Dito yan sa may bandang Palawan area. And then the rest ng South Luzon, although magkakaroon tayo ng mga part dito, musikaw di pa rin ang mararanasan. Yan, makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms and isolated rain showers, kasama na ilang bahagi pa rin ng Calabarzon area at Metro Manila at Central Luzon.
at sa hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon. Magkakaroon pa rin tayo ng mga ulap na yung papaurin dyan na may mga kalat-kalat pa rin pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Lalo na sa may bandang Isabela po yan, ayan, hanggang bandang Aurora region sa Kasiguran, pababa ng Baler, Aurora. Then sa bandang Bicol region naman, makikita naman natin sa pinaka-satellite imagery, ay mga part nito musikaw di pa rin ang iiral sa halos buong Camarines Sur hanggang Sorsogonean at Catanduanes. Isolated lang din, although kadalasan din na magiging katamtaman ng panahon. At dito rin sa rest ng South Luzon mula Marinduque, Romblon man yan, Masbate o Burias Island, magiging partly cloudy dito musikaw din tayo. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So kung titingnan natin sa all maps gamit ang heavy rain potential, yan, para makita natin, mapapansin po natin ay halos ang heavy rain potential lamang ay kadalasan dito lamang yan sa may bandang Kanluran. Hindi na masyado umaabot sa parte ng Metro Manila ang range nito. Yan o. Kaya nagiging maaraw na sa atin o nagiging katamtaman na ang kadalasan sa Metro Manila. Yan o. Dito lang yung pinaka-boundary. So mostly ang mga heavy rain showers na sa may bandang West Philippine Sea na. Ilang mga light to moderate at class 3 heavy rain showers ramdam pa rin sa bandang Palawan pa rin po. So ingat at magdala pa rin po ng payong. Ganun din sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Pero dito sa may bandang Silangan, pansin nyo, partly tumusikaw di tayo, pero medyo nagiging katamtaman at nagiging maaraw tayo. Kaya huwag tayong magtaka bakit mainit sa amin maaraw dito sa bandang Bicol region at Metro Manila. Kasi nga po, kitang-kita naman sa satellite imagery, hindi na naaabutan ni Henry yung outer rain band nitong si Henry ang range hanggang Metro Manila. Dito lang sa dulong-dulong niya yung bandang Mindoro at Batangas, umaabot pa rin yung mga range ng outer rain band ni Henry. Hindi na masyado sa Metro Manila at most of Calabarzon area, kabilang na ang Laguna. Malinaw yan mga folks. At wala sa Southern Luzon, magiging maulap din, pero magiging mas makatamtaman ang most of eastern sections ng Visayas, although partly tumusikaw din po tayo, at mga isolated lamang na forecast ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan natin, kabilang na ang Cebu, Bohol, Leyte, Negros region, mapa-oriental man yan o occidental ng Negros. Magiging mostly magiging mas maulap tayo dyan sa may bandang Sipalay ng Negros region at Bayawan at Dumaguete area. Isolated lang ito ng mga light to some moderate rain showers at localized thunderstorms. Ganoon din sa Panay Island kasama ng Iloilo, Anii, San Jose de Buena Vista, pataas na yun ng bandang Kulasi o most of Kanluran ng Antique po, pataas na yun ng bandang Barumanga o Malay o Libertad po. So medyo sakop din ng Aklan sa magiging maulap ang Hipapurin na may mga isolated case of rain showers sa maghapon na may localized thunderstorms. Pagdating sa Mindanao, well, magiging mas maulap tayo sa baba ng Kanluran po ng Zamboanga Peninsula ha. So may mga clusters pa rin tayo na mga moderate to heavy rain showers sa may bandang Zamboanga City, Isla ng Basilan na Tolo-Solo, so ingat po sa possible na pagbaha just in case. Although hindi naman tumatagal na mahigit isang oras ang magdamagang ulan, pabugso-bugso lamang ito, so medyo alalay lamang at baywari na lamang kung magtuloy-tuloy ang malakas na ulan. Dahil sa Zamboanga Peninsula, ang Sibugay, magiging maulap tayo, very gloomy ang paligid natin hanggang sa may bandang Zamboanga del Norte mula Leon B. Postigo, Sindangan, hanggang dyan sa may bandang Dapitan, kasabay na rin ang buong Misamis Occidental sa magiging maulap at mga isolated lang ang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Danas ng Northern Mindanao, kabilang na ang Surigao del Norte, maulap din tayo sa halos maghapon. Isolated din ang mga pagkulag at pagkilat na may kasamang mga light to moderate rain showers ang pag-ulan, kabilang na ang sentro ng Bukidnon, Soxagen area. Pero pagdating sa bandang katimugan ng General Santos, Mati o Davao Oriental, sa Mati o Governor Generoso, may mga clusterized moderate to heavy rain showers po tayo dun. So ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa po, lalo na dyan sa may bandang General Santos po at Sarangani. Dalas ng Davao region, kasama na ang Davao del Norte hanggang Davao del Sur po, magiging gloomy at maulap din ang ating halos maghapon. Isolated lang din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So generally, very gloomy po ang halos buong bansa natin. Although nagkakaroon tayo ng mga ilang moderate at case, lalo na sa may bandang Bicol at Metro Manila at Central Luzon, kadalasan lang na magiging mas maulap sa may bandang katimugan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na may mga ilang manaka-naka na mga moderate to heavy rain showers, lalo na sa southern part ng Mindanao. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. As of 8 o'clock a.m., itong si
96W o aka na tinawag natin sa local name na po na Tropical Depression Henry na itinaas nga po ni Pag-asa sa kanilang 10-minute average. Ang kanyang center air pressure nito mula sa aking TC sector ay nasa 1,005 hectopascals pa lamang po ito, na may maximum sustained wind na 47 km per hour at bugsong 48 km per hour, which is ito po yung 8-hour period po ni Pag-asa or 10-minute average in 8-hour period po. Kaya tropical depression po sa kanila yan. Sa 10-minute average, base sa ating 1 minute, 33 km per hour lamang ito under low pressure area pa rin at bugsong 43 km per hour. So, yun po ang difference yan. Kaya, mas mataas ng konti yung competition ni Pag-asa dahil ahead po tayo ng 8 oras sa forecast track ni Henry po o ni 96W. As of 8 o'clock, sa ngayon, kung susukatin natin ang layo nito mula sa Bataan, yan yung ang epicenter point natin or ang pinaka-reference point natin ay yung Maribeles, Bataan. Ang layo niya mula sa Maribeles, Bataan ay nasa 135.12 km west-southwest po yan mula sa Maribeles, Bataan or West Philippine Sea. Kung magiging reference naman natin ang lubang sa Occidental Mindoro, ang layo niya ay nasa 83 o 84 km west-northwest naman ng lubang Occidental Mindoro. So, yan po yung ating reference point po yung layo niya. So, nasa bandang West Philippine Sea na po ito. Malayo-layo na yan sa kalupaan. Although, abot pa rin sa may bandang Olonga po o bandang Bataan at Mindoro at Palawan ang malawakang pag-ulan na ito na dala ni Henry. Yan po yung kaulapan niya. Yan po yung kaulapan niya. Pero mapapansin natin bandang Metro Manila, medyo lihis na po o medyo malayo na po yung range nito. Kaya makakaranas pa rin kayo ng pag-ulan dyan sa may bandang Mindoro pababa ng Southern Luzon area. And then makikita natin ay walang available movement pero kay Pag-asa ayon sa kanila ay west-northwestward po ang kilos nitong si 96W o Henry. Well, kung titingnan naman natin dito sa ating tropical cyclone track combination, pa west-northwestward po ang kinikilos niya. Kasabayan ng forecast ni Pag-asa, ito po yung i-reload nyo lamang po yan dahil overload lang tayo sa ating resources. Yan, ipagka-reload, lalabas din naman yan. Makikita natin sa pinaka-latest track mula sa forecast track data feed ni Henry ay kumikilos ito pa west-northwestward po. At inasahan po mga mamayang gabi na po, lalabas din agad ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mamayang gabi. Yan. Kung hindi man bukas sa madaling araw, ados yan ng July or ngayong gabi, ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero mananatili itong low pressure area o shallow low pressure area lang sa aking tropical cyclone sector. So ito po yung magiging forecast track niya. Yan, mukhang tutumbukin nito ang bandang Hainan. Dito, paglabas niya ng PAR mamaya or bukas sa madaling araw, ay posible itong mag-tropical storm pa. Pwede pa siya mag-tropical storm kinabukasan bago ito lumapit ng bandang Hainan sa China. Yan. Kasi nasa karagatan kasi siya, so may malaki na ang pagkakataon niya na magkaroon pa ng enhanced development o organized development. Ito po yung pinaka-floating satellite ni Henry. Yan. Nagkakaroon na siya ng upward low, so nagre-regenerate na po yung kanyang circulation habang lumalayo po sa bansa. Dahil nasa dagat na po siya, so mas marami na pong water moisture siyang nakokolekta mula sa karagatan. So masabay pa po yung paghalo sa kanya ng southwest monsoon unang habagat. Kaya bago ito dumating ng Hainan bukas, ay magto-tropical storm na raw ang kategorya nito. Ayan, magiging tropical storm na ang kategorya niya. Ayon dito. Kay JMA naman, wala pa tayong TC track forecast para kay TC forecast error, pero meron na kay DeepMind. Kung sisilipin natin kay DeepMind, ito po yung tropical cyclone track para kay Henry. Yan, so makikita natin ay pa west-northwestward din ang kinikilos niya. Pero makikita natin, mapapansin natin dito kay DeepMind, low pressure area lang din siya or invest pa rin siya hanggang sa makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Either mamaya yan or bukas ng madaling araw po. Yan. Either mamaya o bukas ng madaling araw po. Yan. So, yan po ang at least kitang-kita naman po, under low pressure area pa rin siya. Dahil nga po, ang sinusunod kasi niyan is Universal Time Coordinate. Less po ng 8 hours. Pero kay Pag-asa, ay tropical depression na yan. Then, paglabas yan dito, dito pa lamang siya magto-tropical depression.
So, ibig sabihin, kay Pag-asa niyan, tropical storm na yan. And then, bago lumapit ng Hainan, magiging tropical storm na siya. Ayan, malinaw naman dito kay DeepMind. Ayan, tropical storm category na siya bago ito mag-landfall. Yan. Mga kinabukasan na yun ng bandang umaga o tanghali. Bago ito lumapit dito sa may bandang Jiangsu, sa may bandang Hainan, China. So, yan po yung pinaka-assimilated niya at yung cone of uncertainty naman niya ay masyadong compact. So, ibig sabihin, malinaw lamang na ganyan ang magiging kilos niya. So, ganun din yung pinaka-ensemble niya. Although dito sa ensemble, medyo malawak pa yung cone of uncertainty. Yan, no? Pero at least ay papunta ito sa may bandang southern part ng China. Yan, dito mataas na rin ang chance niya na aktibong bagyo na rin siya na may 60% chance. So, di mapapansin nyo, late na. Nauna lang yun 8-hour period ni Pag-asa kaya itinasa tropical depression. Nahuhuli lang ang UTC time kaya ngayon lamang ito nagtataas ng 60%. So, mapapansin nyo po yung pattern kung paano nagko-compute ang ibang bansa at mula dito kay Pag-asa po. At samantala naman, itong si 95W, ito ang mas tinututukan natin dahil may potentially itong maging isang mas malakas na bagyo or maging super typhoon po bago ito makalapit ng Guam. Ayan, anong araw ito bago lumapit ng Guam? July 5. Yan, mga 8 o'clock ng umaga. So, bago ito lumapit ng Guam ng July 5, kailan yan? Mga sa darating po na Sunday, yan, or Monday. Yan, magiging super typhoon na raw siya. Kailan siya magsisibir tropical storm dito? Or tropical storm naman sa atin? Version ay July 2, bukas. So, bukas, tropical storm na yan sa atin, sa ating 10-minute average sa Pilipinas. Kung susundin natin yung computation ni Pag-asa. And then, magsisibir tropical storm na siya bandang July 3. And then, typhoon category siya by July 5. Sa atin, sa ating 10-minute average, typhoon pa lamang po yan. Pero sa 1-minute average, super typhoon na siya. Yan po yung, yun yung pinakamalinaw niya na. So, kailan ito potentially na lalapit sa bansa or papasok ng Philippine Area of Responsibility? Well, tingnan natin kay DeepMind AI. Ayan. So, potentially ay maaari itong pumasok na ng Philippine Area of Responsibility in 168 hours. So, mga next week, either Tuesday nga o Wednesday, ang estimated ahead of time natin yan. Papasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Mula rin dito sa forecast track o ensemble forecast ni DeepMind, yan, i-zoom in natin. Mapapansin natin ay mag-typhoon category na siya, mga around 2 days, within 2 days. And then magsusuper typhoon siya bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Base dito, walang nakikitaan na magiging banta ito sa Pilipinas so far. Pero papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil lalapit ito halos sa hilagang bahagi ng Luzon, palalakasin muli nito ang ating habagat na magbubunsod po yan ng enhance sa bagat ha. Next week po yan. Next week po mararamdaman natin yan. Palalakasin na naman yan ang ating habagat. At kumbaga, kung ikukumpara natin to kay Gardo, ito ay magiging mas malakas compared kay Gardo. Kaya dito, kumpara natin kay Gardo, mukhang ito ang may potential na mas mapalakasin talaga ng todo ang ating habagat niyan, yung ating southwest monsoon niya next week. So medyo maghanda-handa pa rin po tayo kahit na walang nakikitaan sa ngayon, natatama ito sa malalaking kalupaan ng Luzon o ng anumang bahagi po ng bansa. Next week po yan. Base na rin dito sa pinaka-forecast track or ensemble, walang ensemble na halos makakalapit sa malaking kalupaan ng bansa. Sa ngayon po yan ha, dahil napaka-long range outlook pa lamang yan. So, maaari pang magbago yung trajectory niyan ha, as time goes by po. At least meron tayong idea sa ngayon, yung magiging forecast track ni 95W. Kaya kung papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, posibleng matawag natin ito sa bagyong Inday. So, Inday pa ang pangalan. So, babae. So, dahil babae yan, ay mas malakas na bagyo yan. Probably, yung magiging lakas ni Inday. Yan. So, probably, mga next week na natin mararamdaman yan.
So, yun lamang po yung inaasahan natin ha, itong si Pre-Inday. So, tinatawag na natin sa Pre-Inday yan dahil mataas ang confidence ng forecast na ito talaga ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Estimated outlook o long range outlook pa lamang po natin yan ha. Maaari pa pong magbago yan ha. Marami pang pagkakataon na magbabago-bago po ng trajectory yan. So, maintindihan natin na yung ulat natin ngayon, maaaring iba na yan bukas. So, tututukan natin maigi itong si 95W or Pre-Inday. Tinatawag na natin sa Pre-Inday dahil yung mga forecast ensemble niya, halos talagang papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility at mukhang super bagyo pa ito. At namimiligro nga po ang bandang Guam. So, kung may mga Pilipino tayo sa Guam, advance naman siguro yung monitoring ninyo dyan. Malamang maaga ang early warning sa inyo sa Guam. At least maghanda-handa pa rin tayo sa Guam dahil kayo po unang tutumbukin nitong si 95W or si Pre-Inday bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility next week. Either July 8 po yan o July 9. Basta bago po mag-weekend next week. Inaasa na natin papasok na yun ng Philippine Area of Responsibility. At yan ay paghandaan natin dahil inaasahan talaga na magiging malawakan ng pag-ulan natin sa bansa, lalo na sa bandang kanluran po. At palalakasin ng hustong ating habagat yan dahil malawak na bagyo ito probably. Yan, kung titingnan natin dito tinawag na sa international name na code name 09. Yan. Napakalawak na po yung kanya integrated at convectivity niya, malakas na po yung aloft niya. Upward low, kompleto na. So, kompleto na talaga ang sirkulasyon niya. Kaya habang ito'y kumikilos pa hilagang kanluran, ay malaki pa ang pagkakataon niya na mas mag-intensify pa, lalo na't ang dinadaanan nito ay mas mainit na karagatan pa, na kung saan na yan ang mas mainit na sea surface temperature. Kaya talagang aabot yan o malaki ang potential niya na maging super typhoon talaga yan bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At kung sisilipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa magiging aktibong bagyo na binabantay na naman natin after nitong si Henry o Invest 96W. Yan, makikita natin advance na po yung West Pacific Basin forecast natin at dito kitang-kita na po ang confidence nito na talagang papasok ito ng PAR next week. Ayan At napakataas na po yung kanyang convergence. More than 35% na po ito. So halos 40 to 45% na po. Kapag yan, nag-55% ay malaki ang potential niyan na maging super typhoon talaga siya bago lumapit sa loob ng PAR next week. Ayan Ito po yung Invest na si Henry. Nasa West Philippine Sea na po. Hindi na masyadong banta sa Pilipinas. Yung range niya, maliit na. So, wala na tayong masyadong concern kay Henry. Although, patuloy pa rin ang favorable shear niya. So, medyo mahangin pa rin talaga sa may bandang Palawan at Mindoro niyan. Pero, bandang Calabarzon at Metro Manila, hindi na natin masyado ramdam yan mga folks. Hindi pa po naglo-load yung ibang satellite imagery. Ayan, mula sa forecast extension ng GFS, makikita po natin ay ang pagkilos nga po at ito'y mukhang mas malaking bagyo ito kumpara kay Gardo. Ayan At dito, malinaw lamang na super bagyo rin ang indikasyon kay GFS. Kay ECMWF naman, dito ay halos mula sa typhoon category, magiging typhoon category pa lang siya dito bago lumapit ng Guam. Ayun So mukhang magiging mas malakas na bagyo ito mga folks dahil kay ECMWF, typhoon category na po ang ipinapakita niya dito sa forecast niya. Kay Pre-Inday, ayun Una munang raragasain ang Guam or Northern Mariana Islands. Anong araw ito? July 4 or 5. Tingnan natin July 4 or 5. Yan. Tutumbukin nito ang Guam or Northern Mariana Islands. Yan po yung forecast. At mula sa Artificial Intelligence Ensemble ay ganun din na pinapakita. Super typhoon din ang pinapakita dito. 990 hectopascals. 94, 90, ayan, 93, 94, 91, 92, 90, 89. Ayun, super typhoon nga. So, probably super typhoon ang pinapakita din dito. So, malinaw dito sa Artificial Intelligence Ensembles ng anomaly ng mean sea level pressure niya ay nasa 989 hectopascals ang ipinapakita. Ayun, 989 to so super typhoon at mas malaki o malawak po ang diametro niya. So dito mukhang namimiligro po tayo, hindi doon sa direktang impact ng bagyo kundi doon sa ating magiging enhanced sa bagat po
next week. So next week, bago siguro mag July 10 o July 11 po next week, ay maghanda-handa na po tayo mga folks ha. Kung maaari, kung may magsususpend na po ng biyahe ng mga Roro bago mag-weekend next week, ay i-reschedule na po natin at sa mga magkakaroon ng flight, tingnan na po natin siguro mga until Tuesday, Wednesday, tingnan natin. Kapag Wednesday ay hindi nagbago ang forecast nito, maghanda-handa na po tayo ng rescheduling ng mga flight natin at mga biyahe. Kapag pagdating next week ng Wednesday ay hindi nagbago o mas lalo pang lumakas yung forecast para kay pre-Inday po. Yan. Sa ngayon, medyo babantayin muna natin ito. Pero pagdating next week po, starting siguro mga Monday o Tuesday, medyo silipin uli natin yung magiging forecast niya kung hindi magbabago yung trajectory niya, lakas ng kanyang hangin, at ng kanyang dala na ulan. Kapag hindi nagbago yan o kaya lalong mas lumala pa, bago pa mag-weekend next week, mag-reschedule na po tayo ng biyahe. Dahil kahit hindi tayo tatamaan yan, yung impact po ng enhanced sa bagat ang magdudulot sa atin ng posible na torrential rain po niyan. At magdudulot niya ng matitinding pagbaha, lalo na sa kanlurang bahagi po ng bansa. Kasama dyan ang Metro Manila, Mindoro, buong Southern Luzon at Visayas area, lalo na sa may bandang Visayas area. Siyempre, hindi ligtas ang Mindanao ha. Ang Northern Mindanao maaaring abutin ang bandang Zamboanga Peninsula, Surigao Region o Caraga area at Northern Mindanao. Yan most probably mas malaki ang significant impact ng enhanced sa bagat. Oras na ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility na mas lalong nag-improve yung kanyang lakas ng hangin ha. So yan po ha, meron na tayo initial, although long range outlook pa lamang po ito, long range pa po ito, ibig sabihin pwede pa pong magbago yan ha. As time goes by po bago pumasok ang at least next week po, mga Tuesday o Wednesday. Diyan natin malalaman yung at least closest to finality kung talagang magiging ganap na super bagyo talaga itong si Pre-Inday. Yan po yung mga forecast track ha, at very improved na po yung mga forecast na talagang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So malinaw lamang na matatawag talaga natin ito na Inday. So malamang super Inday pa ang matatawag natin dito kay 95W. Ayan po, makikita na rin natin sa Global Spectral Model yung forecast track na talagang papasok talaga ito ng PAR dahil unang tutumbukin ito ang Guam. So July 4 o July 5 ito tatama. Dito hanggang July 6 ito direkta sa may bandang Guam. So between July 4 to 6 unang tutumbukin ito ang Guam po. Yan o. And then dito pa lamang mapapaaga ng mararamdaman sa may bandang Eastern Mindanao yung lakas ng hatak ng hangin mula kay bagyong 95W or Pre-Inday. So mukhang maghahanda-handa talaga tayo next week. Yan. Ito po yung mean sea level pressure niya. Tingnan natin kung mas mababa sa 990 o 989 to 988. Yan. Sa ngayon, ito pa lang naman yung pinaka-adjacent niya. Pero makikita natin na pinakamababang sea level pressure 998. So medyo mataas pa ito. At least typhoon category pa ito to super typhoon. Pero dito natin malalaman pagkapasok po ng PAR. Base na rin dito sa artificial intelligence 989 no. Super bagyo po yan. Lumalabas isa siyang super bagyo. Yan. Strike probability na discuss na natin yan kahapon. So very self-explanatory na yun mga folks ha. Mukhang dito hindi maganda yung illustration. So wag na natin pansinin yung drawing dahil masyadong phallic ang hitsura. Pero yan kasi lumalabas na seasonal range forecast niya. So joke aside, ay ganyan po ang magiging trajectory niya at mukhang papasok talaga ito ng Philippine Area Responsibility. And then next week, second week o first to second week po ito. Okay, makita natin mga folks yung trajectory. So malinaw lamang na papasok talaga ito ng Philippine Area of Responsibility next week. So self-explanatory na po yan ha. At mukhang yun na talaga ang magiging trajectory nitong si Pre-Inday. Kaya tatawagin na natin siya sa Pre-Inday na dahil hindi naman sa ngayon nagbabago yung mga forecast nila. At halos iisa po ang pinapakita
ng mga galaw ng mga ito para kay Pre-Inday po. So, kumpara kay dating bagyong Gardo at ni Henry, itong si Inday ay mas paghahandaan po natin. Dahil ito ay mas malaki o mas malawak ang diametro ng bagyong ito kumpara kay Gardo. Ito dito, mas ramdam talaga natin yung magiging torrential rains kung sakali na hindi humina itong si Pre-Inday. Talagang babayuhin tayo ng ulan niya next week. So, paghandaan po natin. So, yung magtatanong kung maglalandfall ba niyan, sa ngayon wala tayong nakikita na maglalandfall yan sa malaking kalupan naman pero yung epekto ng ulan na dala nito dahil sa enhance sa bagat next week ay yun po ang magpapapiligro sa atin next week. So, yun po ang paghandaan natin at tingnan natin yung isinagawang off-plan na kontrabaha ng administrasyon kung magiging epektibo ba next week. Malalaman po natin yan mga folks. Sa ngayon ay tututukan nating maigi yung magiging progress nitong si Pre-Inday habang kumikilos ito pakanluran o pahilagang kanluran as time goes by. At least meron tayong within 4 to 6 days para mabantayan yung behavior nito bago natin maobserbahan kung talaga bang isa itong super bagyo o mas malakas sa bagyo ngayong taon mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, magkaroon tayo ng medyo seismic noise. Hindi natin alam kung ano yan. Pero tingin ko seismic noise yan dahil nagkaroon tayo ng solar flare. So, na-detect ng ating aparato. Yan, solar flare yan malamang dahil nagkaroon tayo ng medyo mataas na solar flux. Na-detect din kasi yan dahil magnetic field din kasi yan. Pero wala naman ako na-detect sa Caloocan, wala kagabi na medyo malakas-lakas na mga paginig so far. Pero mula sa data feed naman ni PBox mula kanina ay sunod-sunod pa rin na mga aftershocks. At meron tayong mga magnitude 4. So mula ngayong araw, marami na kagad ng registered earthquake. At meron pa rin mga sunod-sunod pa rin na medyo moderate na malalakas na paglindol dyan sa Sarangani. May magnitude 4.2. Naganap ito kaninang 2:24 AM. Yan. Although malayo naman masyado yan. Sa Balot Island naman kaninang 5:34 AM, magnitude 4.9 po ito. Ito medyo malakas na lindol na po ito May epicentral depth of 27 km. Ito mas malapit sa Sarangani. So intensity 2 na naman to intensity 3 ang naramdaman na naman ninyo dyan. So gaya na ating sinasabi, tuwing uulan po dyan, maging alisto po tayo At kung malakas po ang buhos ng ulan, medyo layo-layo muna tayo sa mga mabulong-bundukin lugar dahil anytime pwede pong magkaroon ng landslide sa mga area na yan. Lalo na dyan sa may pagitan po ng Davao Occidental. Mabundok kasi dyan. So, medyo distansya muna tayo ng konti. After nyan, ay sunod-sunod pa rin ng mga aftershocks sa Sarangani, sa Maasim, Bangaga, mayroong mga mahihinang pagyanig dyan. Sarangani, usually Glan Sarangani, madalas ang aftershock. So, kung titingnan natin, ang dami na kagad na bilang unang araw pa lamang ng July sa paligid ng Sarangani na sa total of 49 earthquakes tayo dyan. Ang kasalukuyan nating lindol ngayon sa Pilipinas ay total earthquakes natin hanggang sa ngayong oras na nagbabalita tayo ay nasa 90 total earthquakes po tayo. Yan. Marami na rin kagad ng mga pagyanig na naman dito sa may bandang Bolinao, Pangasinan. Kaya medyo tutukan natin ito maigi. Mayroong 5 agad na lindol dyan sa may bandang Pangasinan sa Bolinao. O doon sa may bandang West Philippine Sea po ito. So, yun po yung ating kasalukuyan ngayon. At medyo nag-update tayo ng World Seismic Monitoring. May dinagdag tayo doon sa World Seismic. Ito yung tinatawag natin na shake map mula sa US Geological Survey. Importante yan para nalalaman natin yung at least yung magnitude intensity, yung intensity ng magnitude. Yan. Kasi sa Pilipinas, gumagamit din tayo ng intensity 1, intensity 2, di ba? So sa international seismic monitoring natin, yung World Seismic Monitoring, meron kasi silang shake map na tinatawag. So ginagamit natin yan. Tingnan natin dito, example, walang match. Hindi lahat merong available CUSGS. Minsan wala, minsan naman meron. So far wala namang computed siya na dito kaya sa Northern Shanghai kung meron. Ayun, meron Ayan, example na lamang dito. Sa Northern Shanghai, China, merong pong ayan So merong 5 base dito sa intensity
At this intensity 6. Yan, intensity 6 po. Malakas siya. Magnitude 5.3. So, medyo malakas yung kanyang, yung range, at least 20 at 10. Yung areas apektado, pati yung lugar, may 5. So, may 5 area ang affected zones. Yan. Ito po yung example ng microseismic intensity map. At yung area na apektado, makikita yan sa pamagitan ng color codes. Ito po yung legend. So at least intensity 6 po. Medyo may kalakasan dito sa malapit sa epicenter. Outer, hindi naman masyado. So usually, intensity 6, according dito, yan o. Pero outer niya ay at least mga intensity 5 na pababa. Yan. Yan po example ng ating bagong dinagdag na tinatawag natin na shake map. Yan. Sa iba pa, tingnan natin, wala. Merong iba kasi meron namang iba na may available. So, kasalukuyan nag-a-alert ang ating seismograph. Well, hindi natin alam kung false yan. Malalaman natin mga folks. Yan. Ito po yung latest natin. Pwede nyo na pong makita yung shake map mga folks. Ayan. So, same pa rin. Nakikita pa rin yung pinaka-actual epicenter at location upon click dun sa mapa. So, yan po yung dinagdagan natin sa gustong makita po yung ating latest update ng ating webpage. At least, nalalaman na natin na mayroong shake map intensity din na ginagamit si USGS Geological Survey. So, sa Pilipinas, so far, ay yun lamang ang pinaka-latest natin. May mga malakas na naman na lindol sa bandang Sarangani. Mag-iingat po mga folks. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Una, i-review po natin yung total earthquakes kahapon dahil July 1 po ngayon. So, tingnan natin yung pinaka-total earthquakes for the month of June 2026. Antayin natin mag-load yung data. Yan. Siyempre, mapakarami po yung data na naloload. Until ngayong month, ang total earthquakes natin since January, 12,173 po. Yan. Pero dahil naghalo pa yung month of July, so mga nasa around 11,000 pa lamang po yan mga folks. At kung titingnan natin dito, approximately nasa 12,000 po yung total earthquakes natin since January. Pero for the month of June, kaya naman, overload. Okay, so for the month of June, ang total earthquakes natin last month ay 3,304 total earthquakes po. 3,145 dito is magnitude 2.0 pataas, 135 sa magnitude 4.0 pataas, 20 sa magnitude 5, at 3 magnitude 6.0 at isang magnitude 7.0. Yan po yung pinakamaraming lindol na naitala natin ngayong taon so far for the month of June. At yung huling record nga po natin ay may pinakamarami sa may bandang Sarangani nga po dahil po sa magnitude 7.8 na sobrang lakas na lindol sa parte ng Sarangani. Total sila na 2,100 mahigit ang clustered earthquakes. Diyan pa lamang yan sa paligid ng General Santos City or sa buong Southern Mindanao 2,325 po. So, yan po. Sa ngayon, ang total na bilang natin for July ay hindi pa natin mabibilang dahil magkahalo pa kasi yung month of June at July. So, tingnan na natin kung mahihiwalay na po yung total earthquakes yan for the month of July. Yan. So, nakahalo pa yung month of June and July. So, antayin na muna natin na i-separate yan ni PBOX yung month of June and July. Kasi dapat automatic pagpasok ng susunod na buwan, automatic mahihiwalay na dapat ni PBOX yung kanilang data mula sa nakaraang buwan. Yan. Sana baguhin nila yung program para doon. Well, for the meantime, hindi muna natin mabibilang dahil magkahalo kasi yung month of July tsaka yung June pa. So, hindi natin mabibilang na eksakto. Pero expected ko, konti pa lamang po yan. At least mga estimated, mga nasa 70. Kung titingnan natin kanina, nasa around 70 to 80 na po yung total na lindol, di ba? Dahil marami na kagad yung mga paglindol pa rin dito sa may bandang paligid ng General Santos City area. So sa ating dam levels and historical data, patuloy pa rin na pagbaba ng ating water reservoir.
Ayan 159.9 meters na lamang po yung ating water reservoir. Yan So unang araw pa lamang po ng July. So kung i-all record natin, para makita nyo po, mapapansin nyo po patuloy pa rin ang pagbaba ng ating water reservoir. Hindi po yan maganda mga folks 159.90. Yan, 159.95. So patuloy pa rin ang pagdaostos ng water reservoir nitong dam natin, lalo na sa Angat Dam. So asahan natin magkakaroon na naman ng rotational na mawawalan tayo ng supply ng tubig. Mapapansin nyo yan tuwing gabi, bigla kayong nawawalan ng tubig. Maging dito sa amin sa Caloocan, hindi kami nagiligtas na nawawalan kami ng supply ng tubig sa gabi. Humihina yung pressure, then mga bandang 11 na siguro o 10:30, wala na kaming tubig. Wala na kaming supply ng tubig sa gabi. So malinaw lamang na yung critical na po yung level ng ating Angat Dam po. Hindi ko alam kung ginagamit po yung reservoir natin sa Lamesa Dam at Ipo Dam. Hindi natin alam kung nagagamit na. Sa ngayon, mapapansin naman natin kung konti lang nababawasan, so mukhang hindi nagagamit o mukhang hindi pa ginagamit yung backup. Hindi natin sure kasi ito po yung backup natin, si Ipo Dam at Lamesa Dam, if I'm not mistaken po. Pero patuloy pa rin ang pagbaba dahil malaki pa rin na nakukonsumo. Although, kahapon, in past 24 hours, 0.05 meters namang ang nabawasan. So, in past 24 hours, konti lang ang nabawasan, 0.05. Hindi natin alam kung sinat na nila yan or mayroon na ginamit na natin yung backup dahil kung titingnan natin sa Ipo Dam, 0.29 meters na po ang nakokonsume sa kanya at kay Lamesa Dam ay 0.14. So, mukhang gumagamit na tayo ng backup. Ginamit na po yung backup, si Ipo Dam at Lamesa Dam na. Dahil talagang critical na po yung water level natin. Hindi sapat yung naging pag-ulan ng nakarang araw para ma-recover yung water reservoir ni Angat Dam. Yan. Ganon din kay Magat Dam. So yan po, malinaw tayo mga folks at at least may idea tayo na inuulat din natin yung mga ganitong mga sitwasyon po. Lalo na't patuloy ang pagbaba ng supply natin ng Nawasa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng July 2026.
At hanggang dito na po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng July 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong araw sa report na ito dahil expected may gloomy pa rin tayo at may makakaranas pa rin tayo ng mga isolated case of rain showers So, wag pa rin natin baliwalain yung outer rain band ni Hendy although malayo na yan sa range dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.